Ang nakaraan. Sa di kalayuan, sa dako ng isang madilim na iskinita, isang pares ng mga mata ang kasulukuyang nagmamasid, kumikinang, at isang matalas na ngiti mula sa may kadiliman ang kumislap at sumilay ang matatalas na pangil at umaangin. Ngayon, nakuha ko ng inyong atensyon. Tingnan ko ngayon ang husay nyo, Major Perfecto Camposanto, Arnel Peralta, at lalong-lalo ka na, Gregorio Palentong. Tingnan natin kung sino pa sa atin ang totoong dapat mamuno sa pulutong ni Bakulgan. Anak ng ang panghi. Hoy, hindi ba kami kilala ha? Kami ang mga marataas na lahi na naiwan ni Bakulgan. Che, manahimik ka nga. Bakulgan. Baka batukan ko kayo dyan. Tsaka ano bang pinaggagawa nyo dyan sa may iskinita namin, ha? Siguro mga nitodroga kayo, no? Teka, di kayo aalis dyan, ha? Teka, hintayin nyo ko. Lola, pakiabot nga yung isang arinola dyan, yung may buo-buo. Opo, ayaw magsialis ng mga adik-adik na to eh. Hoy, anong adik? Hindi kami adik. Anong hindi adik? Ayan oh, ang pupula ng mga mata nyo. Maangan ka pa. Teka, ayun, eto. Salamat, Lola. Oh, walang aalis ha? Smile. Saka muling ibinuhos ng nasa may bintana ang isang punong-puno ng naninilaw at may matapang na amoy na likidong nasa may arinola na may gakamaong mga solidong dumi na mukhang naimbak ng napakatagal. Anak ng... Alisan! Bilis ka dyan! Takbo! Mabilis na nagsipulasan ang mga ito sa may dilim at tuluyan ng dilisan ang kanilang sulok na kinapupwestuhan. Ito pa oh, mainit-init pa. Tandyan pa ba sila? Oh, ito oh. Ay, wala na po, Lola. Itabi nyo na lamang po. Para pag bumalik yung mga yon, wala nang mahabang tsachabureche. Talagang mag-happy fiesta ng saluan yung mga yon. Ewan ko na lang. Samantala, napatigil si Mang Goryo sa kanyang pagbalikwas mula sa paghahagilap ng nalalanghap na isang pamilyar na amoy. Saka tinapik ito ng kasamahang si Mang Estong at nagwika. Bigla ang takbo ng takbo eh. Kakakain ko lang. Aray ko. Oo nga. Ano ba yan? Ikadi ng binarang si Dodong habang nakatukod pa sa kanyang tuhod dahil sa pagkakabigla ng pagtakbo. Mang Goryo naman eh, magkaka-appendicitis ka sa ginagawa mo eh. Bakit ka ba biglang takbo ng takbo? Ano ba yun? Oo nga. Diyos mio. Ay, nako. Sakit ang tiyan ko. Oo nga. Diyos mio kayo. Pinagod niyo ako. Bakit ka din na kasi sumunod, Mang Pekto? Ano ginagawa mo dito? Ikadi ni Mang Pekto, nakasulukuyan ding sumunod. Subalit, Hindi ako pwedeng magkamali. Hindi. Kilala ko ang amoy na yun. nagkatinginan naman ang mga nasa likod na sila Mang Pekto dahil sa kanilang narinig at muling nag-usisa. Sino bang pinag-uusapan natin dito? Mang Goryo. Goryo, imposible yatang mangyari na narito ang mga tinutukoy mo. Sino bang pinag-uusapan natin dito? Ngunit, umiling lamang si Mang Goryo at mariin ang kanyang paniniwala. Yung amoy na yun, hindi ako maaaring magkamali. Ang nakakabahala pa nito, napakatapang ng amoy nila at tila napakalaki na
ng kanilang grupo. Sino ba yung may amoy na yun? Manggoryo. Hindi naman siguro ako, no? Na muling nagwika naman ang kasama sa labis na pagtataka at ikapa ni Mang Pekto. Pero Goryo, hindi ba ikaw na lamang ang natitira sa lahat? Teka nga. Bakit ba ayaw niyo pa akong direktahin? Sa may amoy-amoy na yan. Dami niyo pang pasakali eh. Hamunin ko kaya kayo ng Pinoy henyo para matapos na yung pahulaan na yan ha? Gugulo niyo eh. Sino ba yun? At biglang bumalikwas ang ginoong si Manggoryo. At dito, kanyang buong ipinaliwanag ang isang bahagi pa ng kanyang nakaraan. Ang isang simula kung papaano nagbago ang tadhana ng isang intelihenteng sundalo na dahil sa kanyang pagkakapuksa sa isang payapang tribo sa may kabundukan ng Mindanao na siyang nagtataglay ng di ordinaryong katangian. At dahil sa kanilang kalapastanganan ay gumanti ang mga ito at sila ay pinarusahan. Nasa buong pag-aakala ni Manggoryo na siya na lamang ang natitira sa mga isinumpa ng tribo ni Bakulgan ay isang balita mula sa matinding pananaliksik ni Mang Estong ang kanilang nalaman. Umabot pala sa kanilang nakatataas ang isang kababalaghang naganap at mas naging interesante palalo ang mga ito. Dahil sa nalamang nagtataglay ng kakaibang lakas ang dating sundalo na si Manggoryo. At kanila itong muling pinuntahan at kanilang napag-alaman na matapos magawaran ng kakaibang lakas, ang mga sumunod na mga ganib na militar ay kanilang pinaslang ang huling tribo. At upang makumpleto ang natamasang kapangyarihan, kinakailangan ng huling isinumpa ang dugo ni Manggoryo upang matupad na ang ninanais na iba yung lakas at katungkulan. Naku, yun lang pala pinoproblema nyo eh. Basic. Ganito lang kasimple yan no. Magpakuha ka ng dugo. Oo, yung dugo mo Manggoryo. Tapos, ibenta mo sa kanila. Oh, di ba? Kumita ka pa. Ay ko naman, Pekto naman eh. Bakit na naman? Masama bang maging business-minded? Kayo nagturo sa akin yan eh. Anong business-minded pinagsasabi mo dyan? Hindi yun ganun kasimple, bata. Oo nga, bata. Dahil para maisakatuparan at mapawalang bisa na ang sumpa at maibaliktad na ito at mas magamit ng tama, ay kinakailangan nila kainin ang puso ni Goryo at yun din kay Goryo upang mas makontrol na nito nang mas mabisa ang sumpa, ay gayon din ang kanyang kinakailangang gawin. Idagdag pa na ang mas ikinakabahala pa ng mga ito ay ang magamit ang taglay na di ordinaryong lakas sa kasamaan. Subalit, bakit? Toto, ano yun? Kuya Dodong, ewan ko, pero iba pakiramdam ko dun sa may lamayan eh. Basta, may nagsasabi sa akin, parang may di magandang mangyayari. Oo. Naku, nakukulangan ka lang sa pagkain yata niyan eh. Teka na, parang may nakita akong niluluto sila kapitan dun eh. Chapsoy yata yun. Tara, baka luto na yun. Yan na nga natin yung mga matatanda na yan. Ang dadamot sa may script. Gusto nila, sila lang nagsasalita eh. Halika na, Andri. Ngunit, sinalubong sila ng tumatakbong matabang bata na umaalog-alog pa ang kanyang tiyan sa sobrang pagmamadali na si Bogart. Kuya Diyos mo yun naman, no? Kuya Dodong! Dali nga, magpahinga ka nga muna. Ako nahihirapan sa nangyayari sa'yo eh. Yan, hinga malalim. Inhale, exhale. Ayan, ano ba yun? Game. Kuya Dodong, si Changlita nawawala. Oo,
Totoo yun! Wala na siya doon! Tingnan mo po! Ha? Paano namang nawala yun? Kalukuhan niyang Bogart! Ibig mong sabihin, may magdanakaw pa sa lagay na yun ni Changlita? Huwag naman ganun. At sabay-sabay na napalingon ang grupo ni Namang Pekto dahil sa kanilang narinig. Ha? Ano ka mo? Nawawala ang bangkay ng tiyahin mo. Sigurado ka ba, bata? Kung kaya, nagmamadaling bumalik na ang mga ito sa may lamayan. At kanilang nakumpirma, lingid sa karamihan, ay walang kaalam-alam ang mga ito. Sa dami ng mga nagsusugal at naka-standby, ay di nila alintana na ang bangkay ng pobreng na mayapa ay nawawala. Lo, doon sa isang series ni narrator, nawala din yung bangkay ah. Tapos dito din, grabe naman yata yun. Sa kabila ng pagtataka ni Namang Goryo, Estong at Mang Pekto, ay pinanatili nila na kalmado lamang ang lahat at mas mainam na walang magaganap na anumang komosyon. At dito, panatag na napangiti na lamang ang dalawa na sila Mang Goryo at Estong. Saka umakbay ang matandang si Mang Pekto sa nag-aalalang binata na kung ano-ano na ang naiisip na ikapa ni Mang Pekto. Dodong, halika. Marahil, ito na ang oras at tawag na din ng pagkakataon. Ha? Na ano na naman po yun, Mang Pekto? Baka kung ano na naman yun, ha? Niningon ng matanda ang batang sila Toto at Bogart at inusisa kung may napansin ba silang kakaiba bago naganap ang pagkawala ng bangkay. Na ikapa ni Toto ay wari naninindig ang kanyang balahibo, nangangalisag sa bandang kaliwa ng hilaga. At ang itinuturong lokasyon na ito ay ang malawak na bakanting lote na di na nga nag-aksaya pa ng oras ang mga ito at nagmamadaling tinungo ang itinuturong lugar. Toto, Bogart, dito lang kayo ha. Kaming bahala ni Namang Goryo tsaka ni Mang Estong. Hindi. Tayong dalawa lamang, Dodong. At dapat mo itong matutunan. Halika na. Na siya namang tumango ang dalawa na sila Mang Goryo at Estong. At siniguro na lamang ang kaligtasan ng lamayan. At dito, masasaksihan ni Dodong ang kakaibang kakayahan ng matandang si Mang Pekto. Samantala, humahagibis ang isang nilalang. Nagmamadali, pabaling-baling ng tingin sa paligid, habang bit-bit nito sa may balikat ang matigas na bangkay. Maingat na lumulukso-lukso habang tuwang-tuwa sa kanyang nakayapos na malamig na bangkay ng matandang babae. Subalit, sumalpok ito sa tila hindi makitang solidong metal na pader. Umaangil na bumagsak mula sa ere ang nagmamadaling nilalang at nabitawan ang bitbit nitong bangkay. Akmang muling dadamputin ito ng balbal nang biglang sumabog sa harapan nito ang isang bote ng alak at nasundan pa ng isang pagliyab. Kung kaya, hindi ito nakalapit sa kanyang pakay at napatras. Pumorma ito at galit na galit. Bumuelo ng muling paglukso. Ngunit, isang mabilis at matigas na bagay ang sumabog at nabasag sa may ulo nito. Kung kaya, nakaramdam ito ng pagkahilo at gumigewang. Nang muling makabawi ng huwisyo, ay galit na galit itong muling umangil.
Dahan-dahan, dinilaan ang mga kamay nito at umusbong palalo ang kanyang matatalas na mga kuko. At napangiti ito ng kanyang makita kung sino ang kanyang mga kakaharapin. Walang iba, ang dahan-dahang humahakbang, papalapit, nakakuyom ang mga palad, at makintab ang noo. Bilisan mo ang lakad. Dahil pang sinasabi, mamaya makatakas pa yan eh. Magtitiis ka sa katawan ng saging para sa katawan ng tiyangdita mo. Ikaw din. Ito na nga eh. Teka, Pekto. Ngayon yata ako nakita ng ganyan ha. Ano ba yan? Ha? At mainit na lumapit pa ang matanda sa may nilalang na kasulukuyan ding naghahanda upang umatake. Dodong, yan ang balbal. Nakapagtataka lang eh. Nasa Maynila tayo. Napaka-imposible. Bakit naririto yan? Di ko gusto ang naaamoy ko sa nangyayari. Ako din, Pekto eh. Di ko gusto yung... Ano, amoy ba yun? Di sa akin yun, malamang ha. Di akin yun. Ang sangsang eh. Nakakasulasok. Baho. Manda ka, Dodong. Sa tuwing naglalabas na iyan ng matinding amoy, ibig sabihin lamang nun ay handa na muli ito. At basdan mo ang kanyang mga kamay. Kaunti na lamang ay wala nang pinagkaiba sa isang karit. At mag-iingat ka. Ang tanging nilalang na yan ang may kakayahang gumamit ng isang sandata. Mag-iingat ka. At nangiti ng nakakaloko ang nilalang na tila nakangiwi at tumutulog ang mga laway sa kamuling umangil. Ew! Tululaway! Yak! Kadiri! Ew! Nang biglang lumundag ng napakataas ang nilalang patungo sa kinatatayuan nila Dodong at Mang Pekto. Dodong! Dapa! Ha! Saka isang nakakasindak na pagsinghal ng balbal ang huling narinig ng dalawa, saka isa-isang tumilapon. Ang mga ito, galit na galit ang nilalang, sanhi ng pangbubuska ng binata, at kagat-kagat pa ang labi, tila gigil na gigil. Ay! Ano yun? Anong ginagawa mo ha? Sinisira mo yung diskarte ko eh. Subalit, tumatawa lamang ang binata sapagkat Umalma ka, Pekto. Gayon din ako eh. Sinusubukan ko din kung ano yung kaya niya. Kung ano yung kaya niyang gawin. Tsaka gusto kong makita yung mga galawan nito eh. Umalma ka, Pekto. oo nga, dahil ang binatang nakaluhod sa kanyang tabi ay ang kanyang ipinadala sa kanyang mansyon upang kumuha ng kinakailangan nitong mga galing. At ngayon, kanyang masusukat kung ang binatang ito nga ba ay siyang karapat-dapat na para sa kanyang huling kabanata ng pagsasanay at pagsasalin. Naikapan nito habang dahan-dahang tumitindi. Ang Pekto, dyan ka lang sa may gilid ah. Watch and learn. Pakikitahan kita ng mga galawang pinaghalong Lito Lapid tsaka Robin Padilla. At sandaling nag-unat ito ng katawan at muling nagwika. Ay! Hubang mabantot! Halika! Sabugod ka! Nang machinelas ko yung pagmumukha mo, tsaka bitawan mo na yung bangkay ng tiyahin ko. Tantanan mo na yan! Tusmiyo ka naman no. Pag yan nagkagalos, naku sinasabi ko sa'yo, pag yan nakitaan ko lang kahit konting gasgas sa tuhod, yung malapor sila ng kutis ng tiyahin ko, itutuwid ko yung likod mo. Sinasabi ko sa'yo. Ngunit, isang malakas na pag-angil lamang ang naging tugon ng nilalang. Saka ibinalibag ang bangkay sa may tampak na mga basura. Anak ng... Naku to! Ate ka! Bumunot ang binata
sa kanyang bulsa ng isang panyong kulay pula, saka ibinilot ito sa kanyang kamao. Napatitig ng maigi ang matandang si Mang Pekto dahil sa kanyang nakikita, sapagkat nakikilala niya ang panyong pulang ito. Tandang-tanda niya kung papaano niya ito pinaghirapan bago maigawad ni Aling Lucia ang isang panyong punong-puno ng orasyon matapos ang isang pagsubok. Subalit ito, kaliwat kanan, saka itinali pa sa ulo ng binata ang ikatlong pulang panyo. Na iisa lamang ang ibig sabihin nito. Kailangan niyang marinig ang kwento kung papaano nakuha ni Dodong ang mga ito dahil labis itong humahanga at tila bumibilang ang sandali. Seryosong nagkatitigan ang binata at ang mabalasi napalpal. Sa kadahan-dahang bumuelo para sa napipintong pagsasalpukan. Hoy, ano, kuba? Di porke mabaho ka, kala mo, di kita papatulan ha. Oy, sanay na ako sa amoy ko, no? Ito tatandaan mo, gugulong ka pa uwi kung saan ka man nanggaling. Kikinilasin ko yung mukha mo, tandaan mo yan. Ika ng binata na biglang naging seryoso na kahit si Mang Pekto ay di nakagalaw sa umaapaw na puwersang nararamdaman nito. At sa muli, dinilaan ng balbal ang kanyang mga kamay, saka muling umusbong ang mga matutulis na mga kuko nito, saka ibinukang maigi at inihahanda upang sumugod sa nakayukong binata habang nakakuyom ang mga kamao at galit na galit sa paglapastangan sa katawan ng kanyang tiyahin. At sabay-sabay na sumugod ang bawat isa, kamao laban sa kuko na malakutsilyo, mabaho laban sa kapwa mabaho. Sinabayan ni Dodong ang paglukso ng nilalang papaitaas dahil nabasa na nito ang unang galaw ng nilalang, kung kaya alam na ng binata kung papaano niya ito kukontrahin. Na siya namang ikinabigla din ng nilalang sapagkat hindi nito lubos akalain na kayang tumbasan ng binata ang taas ng kanyang paglukso. Ngunit huli na. Etong sa'yo! Nanlaki ang mata ng nilalang. Hindi ito naging handa sa biglang pagsungkit ng kaliwang kamao ng binata na buong pag-aakala ay kanan ang gagamitin nito. Sinalo ng sentido ng balbal ang mabigat na kamao ng binata na siyang pagbulusok nito sa may tampak na mga nakabarandal na sawat-saring kahoy at bakal. Gumugulong ang nilalang, wari nahihilo at nahihirapan. Subalit, mabilis itong nakabawi ng wisyo at muling bumangon habang bumubungis-ngis. Tila mas natutuwa na mas ikinabahala pa ni Mang Pekto. Bata, mag-iingat ka. Hindi maganda ang pinaplano niyan. Mapandin lang ang kanyang uri. Subalit, mas natawa lamang ang binata dahil Naku, Mang Pekto. kung kalokohan lang ang naiisip niya, ipapakilala ko sa kanya kung sino ang valedictory ng kalokohan dito. Oy, ano? Babahong ko ba? Bangon! Saktong-sakto ka sa akin ngayon. Kala mo ha? Ganitong naka-5 mangkok ako ng glugaw. Tingnan natin yung galing mo ngayon. Kala mo ha? At muling pumorma na ang binata na biglang sumugod din muli ang balbal na siyang sinalubong naman ng binatang si Dodong. Ngunit, akmang kakalmutin siya nito gamit ang mga matatalas nitong kuko. Ngunit, sinalag lamang ito ng binata gamit
ang kanyang mga braso. Yun na yun? Parang wala naman akong naramdaman. Ha? Eto ba? Eto? Saka ipinakita ng binata ang munting gasgas at mabilis nitong paghihilom. Napakunot ang noo ng nilalang. Wari, hindi ito makapapayag sa nakikitang kawalan ng bisa ng kanyang pag-atake. Ngunit, muli itong tumawa. Wari, humahagikgik pa. Saka dahan-dahan, may dinukot ito sa kanyang likuran mula sa bitbit na sisidlan. Isang punyal na itsurang karit. Bata, mag-ingat ka. Kung nakaligtas ka sa kuko niyan, malamang dihado ka dyan. At mas magigik palalo ang nilalang dahil sa narinig na litanya ng matanda. Sapagkat totoo nga na ang sandatang ito ang tanging ginagamit ng nilalang na balbal. Yun lang? Teka lang. Ika ng binata habang humahagilap ng magagamit na pantapat bilang kanyang sandata. Subalit, sinamantala na ng nilalang ang pagkakataon at muli itong lumukso upang sumugod. Teka lang! Anak ng tokot baboy naman, no? Typers lang! Teka! Ngunit, habang tataranta naman ang binata kakahanap ng magagamit bilang sandata, ay kitang-kita nito ang papalapit na nilalang sa may ere. At akmang itatarak sa kanya ang hawak nitong punyal. Nang biglang, madaya ka? Pumalentong ang balbal sa pagkakasampal ni Dodong ng hawak nitong alpombrang tsinelas. Diyos mio, ayan no, may kahoy sa may likod mo. Bakit yung tsinelas ang ginamit mo? Diyos mio, yung bata to. Ikaw kaya dito, Mampekto? Ang daya umawak na ng sandata Kala mo madali no? Ngunit, biglang sumugod muli ang nilalang at wala nang nagawa pa ang binata, kundi ibato ang hawak nitong tsinelas sa may nilalang. Nasapul ito sa may muka. Galit na galit itong bumalikwas at dinaluhong si Dodong. Nabuwal sila at nagpagulong-gulong. Nanlaban naman ang binata sa mahigpit na pagkakayapos ng balbal. Nakayakap ang mga binti nito sa katawan ng binata. Kung kaya kahit anong tulak ang gawin nito ay hindi ito maalis. Kasi naman ang baho ko. Tatawan mo ako. Hindi ka alis, ha? Masikap ang baho mo Ilang mabibigat na suntok ang pinakawalan ni Dodong sa may mukha ng balbal. Subalit, ika nga ng mga matatanda. Sa tuwing may makakakita sa may balbal, lalo pat hinamon na ito, ay hindi na ito makapapayag pa na buhayin ito. At isang malakas na pag-angil ang kanilang narinig. Dahil itinaas na nito ang hawak na punyal upang itarak sa nakahiga at yapos na binata, at isang pag-unday ng saksak ang ginawa nito. Mamatay ka na! Subalit, isang buong puyasang suntok papaitaas ang pinakawalan ng binatang si Dodong na tumama sa may panga at lalamunan nito. Dahilan upang matuliro at mabitawan ang hawak nitong punyal. Dahil dito, hindi na nag-aksaya pa ng pagkakataon ang binata
At mabilis na hinablot naman ito ang nilalang na akmang tatakas pa upang pulutin ang kanyang punyal. Saan ka pupunta? Kulit mo kanina, ayaw mong bumitaw ha? Kulit mo, dito ka lang. Kulit mo! Sunod-sunod na suntok ang pinakawalan nito na gumaganti din ang nilalang sa pamamagitan ng pagkalmot nito. Ngunit, sadyang nakakalamang ang binata sa may pagkakataong ito dahil muli lamang naghihilom ang bawat pagkalmot nito. Nang biglang, napasigaw ang binata sapagkat napakatapang ng amoy ng laway nito na napakasangsang, nakakasulasok at walang tigil na nagsisigaw ang binata. Ayoko lang. Ang baho ng laway mo. Tumisit ka. Umalis ka, kadiri ka. Ang pekto. Tulungan niyo ako dito. Hindi ko talaga kaya amoy ang laway nito. Anak ng magpekto. Nalasahan ko na. Pasok na sa bibig ko. Tulong. Nasa kalamang natigil ang matandang si Mampekto na kanina pa pala tawa ng tawa sa kanyang pinapanood. Teka. Manda ka, bata. Manda ka. At isang buong puwersang pagsuntok ang pinakawalan ng binata. Tumama mismo ito sa may sentido ng nilalang. Dahilan upang sumirko ito pabaliktad. Sa sobrang lakas. Nasa kalamang nakakuha ng magandang tiyempo ang matandang si Mampekto. At mabilis na nilundag ang balbal na kasulukuyang nakatihaya sa kanyang pagkakabagsak. At alistong iginawad ang isang pambihirang kakayahan ni Mampekto na nasasaksihan ng binata. Dinaklot ni Mampekto ang noo ng balbal at mabilis na umusal ito ng isang mahiwagang orasyon. Tion, Daimonium Exclusion, Maledicta, Congresi. Di makapaniwala ang binata na kasulukuyang pinupunasan ang muka mula sa malapot malagkit na laway ng balbal. Nasaksihan nito ang pagliliwanag ng braso ng matanda na gumagapang patungo sa noo ng nilalang. Na wala nang nagawa pa ito kundi ang mangisay at manigas habang patuloy na binabalot ng isang liwanag na nagmumula sa braso ng matandang si Mampekto. Nang biglang bumagsak ang matanda sapagkat isang matigas na bagay ang tumama sa may batok nito. At sa pagbagsak ng matanda ay nakita ni Dodong ang tatlong malalaki, mabalahibo, na kawangis na nag-iisang kilala nito na si Manggoryo. Dahil nasa kanyang harapan ang mga kauri nito, kalahating tao, kalahating... Hoy, Chango! Anong ginawa niyo kay Mampekto? Mga hayop kayo! Nagulat ang isang nilalang at malakas na umangil. Taong lobo kami, Gunggong! Ika na naglalaway at nakalabas pa ang matutulis na pangil ng isang taong lobo. Hey, parehas lang yun. Tsaka, sino ba kayo, ha? Nang malakas na umatungal na may kasamang pag-angil ang nilalang bago muling nagwika. Ituring nyo na lamang na isang paunang pagbati ang lahat ng ito. Lalong-lalo na kay Gregorio. O siya, dadalhin na namin ng aming laruan at tapos na kaming makipaglaro sa inyo. Sa ngayon.
Ika ng malaking tila aso, habang ang iba naman nitong kasamahan ay binitbit na ang walang malay at dahan-dahang umaatras. Sandali! Bago kayo umalis, may gusto lamang akong linawin. Ika ng binata at seryoso ito habang itinatayo ang sarili. Oo, bata. Kami. Kami din ang pumatay sa tiyuhin mo. Chongko! Anong tsuhin-tsuhin? Tsahin ko yan eh. Raulo to ah. Nagpanting ang tenga ng binata sa kanyang narinig at akmang susugod. Ngunit huli na ang lahat. Mabilis na lumukso patungo sa dilim ang mga malalaking nilalang habang tumatawa. At naiwan ang binatang nakakuyom ang mga kamao. Galit na galit. Nagkikiskisan ang mga ngipin sa nangangalit na mga panga nito habang unti-unting namumula ang kanyang mga mata at nagwika. Kayo pala ang may gawa ng lahat ng to ah. Humanda kayo. Uubusin ko ang lahi nyo. Iinumin ko ang dugo ng bawat isa sa inyo. Tandaan nyo yan. At isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa madilim na bakanting lote. Nasa lamang dumating sina Mang Goryo at Mang Estong at nagulantang sa kanilang nasaksihan. Ang nakahandusay na si Mang Pekto. Kung kaya walang patumpik-tumpik na nilapitan nito ang matanda, sinuri at inasikaso. Goryo, vital sign is descending. Mukhang napuruan si Major. Ika ni Mang Estong habang hawak ang pulso sa may bisig ng matanda. Mukhang napuruan si Major. Teka lang. At sa pag-angat ng ulo nito ay saka lamang nila nakita ang umaagos na masaganang dugo. Nanlaki ang mata ng binatang si Dodong. Nawari, nahimasmasan mula sa pagpupuyos nito sa labis na galit nang makita ang mapupulang likido sa likod ni Mang Pekto. Goryo, paano to? Major, gising. Gumising ka, Major. Ika ni Mang Estong na labis nang nangangamba habang abala naman si Goryo sa pagsusuri at kung ano pang maaari nilang magawa bilang paunang lunas. Sapagkat ramdam ng dalawang Ginoo ang labis na tinamong pinsala ng matanda sa kanyang ulo. At tumatakbo na ang oras at madami na din ang dugong nawawala sa may matanda. At nakikita nila ang pagbagal ng paghinga ng nakahandusay na si Mang Pekto. Samantala, kakarampot na kamalayan na lamang ang natitira sa may matanda. Naririnig niya ng bahagya ang mga boses ng mga nasa kanyang paligid na sina Mang Goryo, Estong at Dodong. Ramdam na nito ang pagbitaw ng kanyang ulirat at labis na itong nangihina. Ngunit sa kung saan ay may isang boses, napakalamig na tinig
na tila tunog na nagmumula sa may kalangitan. Wari, himig na nakapagbibigay kapanatagan sa kaibuturan ng puso. Isang boses na malaanghel. Hello, good morning, Mang Pekto. Hoy, gising. Ano, isang bigwas lang ng mga galising aso na yon? Sasama ka na sa may liwanag? Aba, di ako makakapayag niyan ha. Ganun-ganun lang eh. Kasama mo na akong papanaw. Madami pa akong gaganapin sa may buhay ko. Oh, wala siya. Bangon dyan, Pekto. Bangon. Bangon. Ika ng isang nilalang na hindi kaila kay Mang Pekto at kilalang kilala nito. At dahil dito ay nagmulat ang matanda. Salamat po, Diyos ko. Major, mabutik nagising ka na. Major, mabuti na lamang at dala ko ang serum na ito. Kamusta ang pakiramdam mo, Major? Ika ng mga kasama nito habang inaasikaso ang matandang si Mang Pekto na kasulukuyang nakaratay sa malambot na higaan nito sa ilalim ng palapag ng malaking kabayan nito. Nasaan ako? Yung bugok na batang si Kulot. Nasaan na? Oo. Nasaan si Dodo? Huwag mo kayong masyadong gumalaw, Major. At makakasama ho sa inyo. Si Kulot. Ayun ho. At itinuro ng mga ito ang kabilang higaan at kanyang nakita ang tahimik at walang malay na si Dodong. Patay na ba yan? Grabe ka naman, Major. Naubusan ng hunan lakas yan. Grabe yung batang yan. Kinigitan yung bilis ko sa pagtakbo. Napakatulin. At salamat sa kanya. At madali ka namin naidala sa may ospital. Teka. Hindi ko yata maintindihan. Nalingid sa kalaman nito ay 3 araw na itong walang malay na matapos malapatan ng lunas sa isang pribadong ospital ay madali siyang inuuwi ng mga ito sa kanyang kabahayan sapagkat ibinahagi na din ng binatang si Dodong ang kanyang buong nalalaman. At saad pa nito ay isang pagbubunyag ang kanilang nalaman. Na tama ang aming hinala, Major. Isa itong organisadong pagsalakay. Isang matagal nang nilulutong pagsalakay mula sa dating kaaway. At sa kasamaang palad, dahil dito ay nadamay ang tiyahin ni Dodong. Ginamit ito upang makuha ang ating atensyon para sa kanilang makasariling interes at napipintong paglulunsad ng digmaan. Dahil dito, nabahala ang matandang si Mang Pekto sapagkat sa kalagayan niyang ito ay magiging pabigat lamang kung sakaling muling sumalakay ang kanilang mga kalaban. Kung kaya, malalim na nag-isip ang matanda para sa mas mataas na desisyon. At napalingon ito sa tahimik na natutulog na binata na si Dodong. At ikanito sa kanyang sarili. Panahon na din siguro. At oras na din. Bago man lang ako mamaya pa. Kung sakali man ay mas mainam mapunta sa karapat-dapat ang pangangalaga ko sa iyo, kaibigan. Na kung saan sa kanyang kaloob-looban ng isipan ay muling nagwika ang mahiwagang tinig. Naku, Mang Pekto, siguraduhin mo lang ha, yung bago ko magiging katuwang maasahan ko. Alam mo naman ang standards ko, di basta-basta, umayos ka. Kaibigan naman, huwag kang mag-alala, matagal ko siyang hinanap. At di basta-basta ang aking pagpili at sa aking paniniwala ay hindi ako mapapahiya sa iyo. Sige, bueno,
tawagin mo na lamang ako. Maganda na ang bago kong makakasama. Huwag ngayon. Kailangan ko pang mag-beauty rest. O siya, kailangan mo pagaling dahil sa huling pagkakataon ng pagsasalin ay maaari mo itong... Oo, kaibigan. Nauunawaan ko. Naiintindihan ko. At handa ako. Ika ni Mang Pekto habang nakapako ang pagkakatitig. Sa binatang, si Dodong saka nagpaalam na pansamantala sa kanyang alagang Lambana. Susunod, ang labanang magpapahanga sa matandang si Mang Pekto at ang isang mahiwagang pangyayari, ang pagsasalin. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, huwag mag-atubiling pinutin ang ating subscribe button upang makatanggap ng mga mabibisang pangtanggal lumbay sa katawan nating nagugulapay. Maraming salamat at nagpapasalamat pa pong muli